Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Nalaman kasi nila kung magkano ang ibinigay doon sa huling dumating. At nang malaman nila na ikumpara nila ito sa kung anong kanilang tinanggap, samantalang sila'y umaga pa lang ay nagtatrabaho na sa ubasan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kaya magrereklamo talaga yon kung yung 1 oras lang na nagtrabaho ay katapat, ay kagaya rin ng kanilang tinanggap na mula umaga pa ay nagtatrabaho na sa ubasan. Pero kung alam mo siguro kung magkano yung tatanggapin mo, mayroon naman silang usapan na 1 denaryo. Pero yung huling nagtrabaho, yung 1 oras lang nagtrabaho, alam niya kaya na 1 denaryo ang ibibigay sa kanya? Malamang hindi. O kung 1 denaryo lang din ang ibibigay sa kanya, malamang tatanggapin niya rin. Pero kung alam siguro nung naunang nagtrabaho, na po pwede pala yun, kahit 1 oras na magtrabaho, 1 denaryo tatanggapin, baka doon na lang siya pumunta sa 1 oras na lang magtatrabaho. Kaysa sa buong maghapon, ay 1 denaryo rin pala ang kanyang tatanggapin, katapat ng 1 oras lang na nagtrabaho. Pakiramdam niya, siya ay dinaya. Pakiramdam niya, siya ay nalamangan. Pakiramdam niya, that's unfair. Pagdating sa paggawa, pero hindi pagdating sa kabutihan at kagandahang loob nung may-ari ng ubasan na nagbibigay sa kung anumang nais niyang ibigay sa mga manggagawa. Marami kayang manggagawa sa atin. Nagtatrabaho sa factory ng sapatos, ng tsinelas, ng bag, sa factory ng basahan o ng damit, factory ng cellphone. Saan ka ba nagtatrabaho na factory? By the hour, no? Siguro meron na akong alam na factory, yung damit nila may number. Kasi sa CCTV, yung number lang yung titingnan kung ikaw ay kumikilos o gumagalaw o nagtatrabaho. At the same time, yun yung i-check yung attendance, yung number na nakatatak sa t-shirt mo. Ikaw ay magla-log in, magla-log out, at ikaw ay tatanggap ng karampatang upa sa iyong pagtatrabaho. Magagalit ka rin siguro kung mayroon kang kasamahan na hindi nagtatrabaho, pero tumanggap ng upa, ng bayad, ng kagaya ng sa iyo. Kaya kung minsan, we wanted na sa ating buhay, mayroong pagkakapantay-pantay. Wala sanang favoritism, wala sanang mas pinapanigan, wala sanang mayroong mas higit na pinagbibigyan, at ikaw ay hindi. Parang magigigil ka sa galit kapag hindi mo nakita na parang ikaw ay dihado at nalamangan at nadaya ng sinuman. Kapag siguro pupunta tayo sa isang shopping mall, bibili ka ng gamit, tapos nakita mo yung kaibigan mo, bumili rin ng gamit na yun, pero parang mas mura yung bili niya, at ikaw mas mahal yung bili mo. Parang magtatampo ka, sasabihin mo siguro, sana doon na lang ako bumili, mas mura pala doon. Baka pwedeng ibalik yung binili ko at doon na lang ako bibili sa kanya. Kasi ayaw mo ng nalalamangan ng iyong kapwa. Pero dito sa Ebanghelyo na pinapakinggan, hindi ang paglalamang ang pinag-uusapan, kundi ang pinag-uusapan ay yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na sa iyo ay ibibigay. Lahat tayo tumatanggap ng biyaya. Lahat tayo tumatanggap ng pagpapala. Lahat tayo minamahal ng Diyos. Lahat tayo ililigtas ng Diyos. Walang favoritism ang Diyos. Hindi po pwedeng sabihin niya, ito lang, ito hindi. Maaring makita mo parang hindi ata fair
Bakit siya mayroong sasakyan, ako wala? Bakit siya mayroong pagkain, ako wala? Bakit siya mayroong bahay, ako wala? Bakit siya may pera, ako wala? Maaring lahat tayo binibigyan ng pantay-pantay na pagkalinga at pag-ibig ng Diyos. Pero depende na lang kung paano natin to tinatanggap. At hindi humihinto sa pagtanggap kung paano natin to pinagyayaman, kung paano natin to pinagbubunga, kung paano natin to pinaglalalim, kung paano natin to pinagtitibay. Kung paano natin masasabi sa Diyos, ito po ang iyong ibinigay. At ito naman po ang ibinabalik ko sa inyo bilang papurit pasasalamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Huwag mong ituon ang isip mo na tayo hindi pinagpapala ng Diyos at hindi pare-pareho ang tinatanggap na pagpapala. Kundi maaaring meron ka ngayon, wala siya. Maaaring wala ka ngayon, meron siya. Maaaring hindi sabay-sabay. Maaaring bukas o sa susunod pang panahon. Pero abangan mo lang ang pagpapala na darating sa buhay mo na ibibigay ng Diyos. Makontento ka rin sa kung anong meron ka ngayon at maging mapagpasalamat sa Panginoon. Sometimes hindi mo nakikita yung blessing, pero yun na pala yun. Pero sa iba, napakalaki ng papurit pasasalamat kahit simple lang yun. Pero ikaw, dahil hindi ka makontento, naghahanap ka ng mas higit pa. Naghahanap ka ng mas maganda pa. Naghahanap ka ng mas malaki at mas marami pa. Every time that we're going to receive a blessing, be grateful, be thankful to God every day in our life. Kasi hindi mo na mamalayan, napakarami na pala na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na biyaya at pagpapala. Malayo na pala ang narating mo. Marami ka na palang naranasan sa buhay mo na hindi bago, kundi tunay nga na nandoon ng Diyos at nananahan sa iyo. Kaya sa ating sama-samang panalangin, tayo ay laging naghihintay sa pagdating ng Diyos na nagmamahal sa atin. At kung anumang ipagkaloob niya, patuloy nating ipinagpapasalamat. At gamitin din tayo ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang maging pagpapala sa iba. Ang ating kawang gawa, ang ating mabuting halimbawa, ang ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Maramdaman at maranasan nawa natin sa bawat isa na tunay nga ng Diyos, hindi nakakalimot sa kanyang pangako ng pagpapala. Ingatan nawa tayo lagi ng Diyos at iligtas nawa niya tayo sa anumang masamang ugali, masamang pakikitungo, masamang asal. At lagi natin palitan ito ng kabutihan, ng kalinisan at kapakumbabaan. Amen.